Yan yung luma. So faded na rin yung parang button niya dito. So ito naman yung bago. So okay siya. Baba natin, taas. Hi! This is Tech Dad and welcome to my channel. Hello again mga ka-Tech Dudes and Tech Dudettes. So for today's video, magpapalit tayo ng switch ng window natin, ng power windows natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe para sa mga matututunan natin mga DIY sa mga sasakyan natin, katulad nitong Honda CR-V Gen 2. So ang problem ngayon is, ito kasing switch na to, itong sa passenger window, power window, hit or miss siya. Nagloloko siya. Minsan gumagana, minsan hindi. Pero mostly hindi siya gumagana. Bale, sinubukan ko na rin siyang linisan. Tinanggal ko na to and inisprayan ko lang siya ng contact cleaner, and then once in a while gumagana naman siya, pero parang ganun pa rin. So I've decided na bumili na lang ng replacement na ganito, no. So bale, ito yung nakita natin sa Lazada. This is around 500 pesos kasama na yung delivery fee. And mostly makikita nyo siguro to around 500, 600, 700. So mga ganun lang presyo yung maglalaro niya, no? So chinek ko naman to, katulad naman sa power window natin. So ganito siya. So yan din yung mga connection niya, yung mga pins niya. Crisp pa yung mga buttons niya, no? So pag pinindot siya talaga nagki-click. Hindi katulad nito, hindi na gano. So it's about time na rin kasi year 2002 pa tong CR-V natin, kaya mas maganda palitan na yung mga ibang parts. Bali, bago ko pala siya tanggalin, chinek ko muna talaga yung kung okay pa yung mga fuse dito sa may ilalim ng dashboard natin, dito sa ilalim ng steering wheel natin. So chinek ko na rin din lahat yan, pero hindi talaga siya gumagana. Okay pa naman yung fuse niya, pero hindi talaga okay yung controller natin. So might as well palitan na rin natin. Bali, ang mga tools na meron ako dito, actually pang cellphone to. Itong mga tools na to, maliliit lang siya. Merong malaki talaga na pang backlash talaga ng mga panels ng sasakyan. Pero since wala tayo noon, ito na lang gagamitin ko. Kung wala naman kayong ganito, pwede naman gamitin yung screwdriver or medyo flat na plastic para hindi gano'ng magasgasan yung pinaka panel natin, no? Kasi syempre pag metal yung ginamit natin or parang hindi siya plastic, magkakaroon talaga siya ng dent dito. Kaya ito yung pinili kong gamitin na tools natin. Bali, ang pagbukas nito, dito lang natin i-open, dito lang natin i-insert tong pinakadulo na to, and pag napasok na siya, iaangat lang natin. So try natin. So ayan, mabilis naman siyang may angat once na kuha nyo na yung pinaka suksukan niya. So be careful lang din sa mga wires, baka maputol or mahugot nyo. Bago natin talaga hugutin, testing muna natin para makita nyo kung paano yung sitwasyon na meron tayo dito. Pag kinlik natin to lahat, ito bumababa yan. So ayan, pati dito sa may sa likod ko and sa likod ng passenger. So gumagana lahat yan. Ito lang minsan near or hit or miss. Pero kung maririnig nyo, may tunog dito. So bali, nagki-click siya pero hindi, parang walang power na dumadaloy doon, kaya hindi siya umaangat or hindi siya bumababa. Hit or miss nga siya eh. Minsan gumagana, minsan hindi. So ayan, pinakita ko lang sa inyo na hindi talaga siya. Ayan, gumana siya ngayon. Ayan.
Pero pag pinindot ko ulit, ayan, wala na naman. Ayan. Hit or miss talaga siya. Ayan, ayaw na naman niya. So kaya bumili tayo ng replacement nito. Ayan, gumagana naman siya. Ayan. Pag naisagad natin to, ayaw na naman niya. Bali, ang pagtanggal pala nito, nung natanggal ko na siya, meron siyang clip dito. So ayan, pipindutin nyo lang to and then hugot. Dito naman sa kabila, ganun din, pero nasa kabilang side naman siya, bandang paloob siya. So ito turn nyo lang na pag ganito and then push down. Bali, natanggal na natin. Ito lang naman yung tatanggalin natin, itong part na to. May mga tornilyo dito, ito wala na to. Yan, pag natanggal na yan, ito naman, yan, yan, tatlo. So tatlo. So ito yung luma. Yan. Yan yung luma. So faded na rin yung parang button niya dito. Yung pang-lock ng window. So ito naman yung bago. So hindi na rin masama for around 500 pesos. Maayos na yung mga connections ng power windows niya. So dito sa original may nakalagay na A. Dito wala. Pero okay lang yan kasi na-testing ko na rin naman siya. Okay naman siya, gumagana naman siya. As long as gumagana, okay lang yan. So ito pa rin yung housing niya. Ang tinanggal lang natin is itong part na to. Ito, yung sa may power window. Bali, nakabit na natin yung mga wirings niya. So may kita habit na bago nyo i-permanent na ilagay uli yung mga parts na ilalagay nyo, testingin nyo muna. So katulad nito, so hindi pa natin siya pinipermanent dito, pero isasalpak na lang naman kasi ito eh. Ibababa na lang to, ilalak na lang siya doon sa mga locks nya. So bago natin ibaon to, testing muna natin kung gumagana. So ayan, gumagana siya dito. So okay siya. Baba natin, taas. Dito sa part na to. So okay din siya. And dito sa part na to. So gumagana siya lahat. Testing natin to kung okay pa. So walang nag-open na window. So okay yung lock niya. So sa halagang 500 pesos, napalitan natin yung power window natin na controller. And I think yung surplus nito around nasa 1,000 plus, and yung brand new nito na original I think nasa 2,000 mahigit, mga ganon, lalo pag sa kasi nyo binili. Pero dahil online lang natin siya binili, wala siyang tax siguro, mga ganon, 500 lang natin siya nabili. Kaya mas okay, mas nakatipid tayo, and gumagana naman siya. Ayun yung most importantly, gumagana siya, lahat ng parts okay siya. Kaya ayun, okay yung nabili natin. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please click like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga next DIYs natin na gagawin dito sa sasakyan nito. Thank you and God bless!